Hi guys, welcome back to my bashers. Welcome back to my channel pala. Welcome back to my bashers. Nasa road kami mga guys, no, kung maingay. Gumamit na tayo ngayon ng mic kasi nung nakaraang video namin, marami nakapansin na walang audio. So ito, gamitan natin ng ganyan. Diba Han? Nababasa namin lahat yung mga comment. Thank you so much. At mga reactions, na-appreciate namin. At hello sa mga taga Toronto, sa mga BC, bandang side ng East ba yun, Han? East ng Toronto, West ng BC. Thank you sa inyo kasi marami nagko-compare yung prices nga ng Alberta, ang laki ng diferensya. So may nag-comment din, actually may pumunta dyan sa bahay na galing taga Toronto na friend ko. So yung laki ng bahay namin is around 5 million na to 6 million pagdating sa Toronto. So may nabasa akong comment, gusto ko lang magbigay ng input doon sa nag-comment kung meron daw ba kaming subsidy, meron daw bang subsidy yung government sa housing namin, sa house namin, kasi nga yung daughter namin ay may disability, special needs kid siya. So paano ba natin kung meron mang ganon, meron mga subsidy yung anak namin sa formula niya. Unang-una talaga yung binibigay sa amin na cash yung kanyang monthly allowance sa disability niya, disability benefits, and tsaka sa Canada Child Benefit niya meron kami nare-receive. Tapos meron siyang mga AADL or Alberta Aids for Daily Living, yung kanyang formula, yung mga diapers, tapos mga medicines, na-avail naman namin lahat yon. Tapos yung kanyang mga wheelchair, mga ganon. Pero sa bahay namin, naku, sana all mabigyan ng bahay ng government, honey, no? How I wish. How we wish na mabigyan kami ng bahay ng government. At kung sakali man mayroong program ang government na magkaroon kami ng housing sa mga ganong family, ay siguro hindi rin kami makakwalified. 99.99% hindi kami makakwalified. Pero nung nagbago pa lang kami, natatandaan ko yung social worker namin, inilatag niya lahat sa amin yung mga possible na pwede naming ma-avail na mga help dito sa Canada. Nabanggit niya noon na mayroong housing program sa mga family na low income, yung mga family na badly needed sa mga ganyan. So ni-review naman namin bago kami mag-sign, pero sa tingin namin hindi kami magiging comfortable, or siyempre bago naman nila ikaw aprubahan ay maraming background check din bago kanila i-approve, ganun. So sakali man na ma-approve kami, hindi kami magiging komportable kasi nandoon yung mga, isa siyang shelter na nandoon yung mga protected na family, halimbawa protected na mga battered wife or mga bata na mga may kaso or something na protected siya ng government. So nagstay kami doon sa nire-rent naming bahay until makakuha talaga kami na sarili naming bahay, yung first house namin. So ganun. At yung bahay namin, mga friend, ay nung mabili namin yung aming first house, wala rin kinalaman yung government. So dugo at pawis namin yung na-provide namin yung first house namin. So ang naitulong sa amin ng government doon sa unang bahay namin ay yung ma-modify yung washroom ng anak namin para easily access siya, para from bed going straight to the washroom, sa bathroom niya, sa bathtub. Tapos sa project na yon, binigyan siya ng funding na 15,000. So yung modification ng kanyang room tsaka ng kanyang washroom, nag-spend kami doon ng 8,000. Tapos naglagay kami ng ceiling lift,
para hindi na siya bubuhatin kasi straight lang ipang bed niya dito, tapos bathtub na niya isang ganun lang. So yun, umabot yun ng I think 5,000 to 6,000 kasama ng machine. And then dahil wheelchair user na siya, kailangan na naman namin mag-provide ng wheelchair lift. Siyempre sa main floor, kailangan namin siyang, yung alam mo yung parang elevator dyan, from ground to papunta sa main floor, tapos ayun, diretso na sa road. Nag-spend kami doon, natatandaan ko, parang 7,000. So 8,000 sa modification ng washroom, 6,000 para doon sa ceiling lift. So 14,000 na, may 1,000 na lang, na natitira para sa 15 na allotted niya na budget para doon sa modification nga ng bahay. So yung 1,000, nagdagdag pa kami ng 6,000 para ma-provide naman namin yung wheelchair lift at saka yung parang ano pa yung road, ano daddy yung ganun? Ramp. Yung ramp, oo nga, yung ramp. Tapos yung Pavement ramp. pavement papunta sa road. Kasi doon na lang maghihintay yung wheelchair van niya sa road. Parang ganun. Ang problema lang, Tsaka yung pintuan kasama. kasama pala yung pintuan. Kasi pinawiden natin yun eh. Dating glass door, pinalitan Hindi, ano daddy, sliding door. sliding door, regular sliding door. Tapos pinalitan ng 42 inches na wide door para maka-access siya dun sa main floor papunta dun sa road. Ayun, yun yung mga na funding ng government sa amin. Malaking tulong talaga sa amin yun. At nawala na talaga. So ngayon nga, lumalaki na yung anak namin, no? Gusto namin kasi siyang maging comfortable sa family namin, at higit sa lahat dun sa anak namin naka-wheelchair. Ang problema lamang, sa totoo lang, yung aming bahay na yun, kahit mag 18 years old siya, disente pa rin siya na magamit niya, disente pa rin siyang gamitin hanggang kahit mag 18 years old siya. Ang malaking challenges lang sa amin doon, kaya nakapag-decide kami na kumuha ng medyo malaking bahay kasi in the middle of yung winter time, minus 30 na siya dahil nasa labas yung wheelchair lift. Naghang siya, nag-stock up dahil sa frozen, ganon. Kawawa yung anak namin kasi ilalabas namin siya sa harsh na weather condition. Tapos ang bagal ng lifter. Kasi natataon kasi yung appointment niya ng doctor's appointment. Pag natataon kasi ng appointment niya na harsh condition, kailangan naming mag-report. Kailangan pa rin naming atinan kasi wala kaming hindi namin pwedeng i-miss yung mga appointment niya. Gusto namin lahat kung anong in-schedule nila talagang uma-attend kami. Uma-absent ako sa work para atinan namin yung yung doctor or appointment ng anak namin. Ayun guys, yun lang talagang problema. So every time na mag-stock up siya, tatawag ako sa maintenance nung lifter. At ang maintenance ay sa sagot na namin. Tuwing tawag mo sa kanila, more than $100 palagi. Tamahan. Tapos siya yun. So nakapag-decide kami na magawa kami ng sarili namin ng bahay namin sa rural area para mayroon kaming gagalawan. So nung naipatayo namin yung bahay namin, walang kinalaman din ng government kasi pag mag-a-apply ka ng mga subsidy, background check ka nila kung qualified ka. At hindi kami maka-qualified kasi sasabihin lang sa amin ng government, ba't magre-request ka ng $1 million na bahay? Di bumalik ka dun sa bahay mong isa, bakit abang problema? Kasi guys, sa totoo lang, hindi mo naman malalamangan ng government dito. Hindi mo sila maisan alam lahat ng nandito sa Canada, alam yan. Hindi mo sila mapwedeng di ba, honey? Hindi mo sila pwedeng lukuhin, hindi. Kasi magagaling ang mga accountant nila. So, ayun. Ganon guys. Maraming
maraming mga naitulong sa amin ng government. Lahat binigay na nga sa amin, sa totoo lang. At very thankful kami. Pero ito, ayun, very fortunate lang kami mga friend. At doon sa mga taga Toronto na mga friend ko, hello. Ayun guys, siguro nga mura talaga yung ganitong bahay dito sa amin. At welcome naman kayo mag check din sa online. Kasi marami akong friend, sa totoo lang marami akong friend sa church namin na nagpuntahan galing Toronto dito, pumunta sila dito. At ang lalaki ng bahay nila. Yung Oo, honey, nabili nila yung bahay nila, konti na lang eh. Kaya pagdating nila dito, parang ang lalaki ng down payment nila, 50%. Yung nabentahan, yung bahay nila na nabenta sa Toronto, pinaid nila, nag-down payment sila ng 50% dun sa main house nila. Tapos yung the rest pa na bahay, bumili pa sila ng isang bahay, parang ganun, para sa rental property nila. So ang laki nga, nalaki na diferensya. Sila rin nagsasabi na malaking diferensya. So ayun guys, no, thank you so much sa mga tanong. Ngayon on the way kami sa Sherwood Park. Meron kami i-check na isang, pero hindi po to subsidy ng government. Wala kaming subsidy dito guys. Pupunta kami doon sa Sherwood Park, on the way kami. Siguro mga 15 minutes na doon kami. Video ko mamaya. Pero medyo malayo pa kasi yung biyahe namin eh. Titingin kasi kami ngayon ng motorhome. Ano pa to? February pa namin siya talaga. Tiningnan na namin siya ng February. Nakita na namin siya ng February. Parang first week ng February, honey. Ano kasi noon eh, snow pa kasi noon. Medyo taglamig pa kasi noon eh, February. Ngayon ang chinek namin, nasa tight place siya na hindi namin na-check yung mga slides niya, tapos yung wheelchair lift, hindi rin namin na-test. Pero nakausap na namin yung seller. At sana private seller siya, hindi siya dealer. I-check namin ngayon kasi ang tagal na namin talagang nag-i-aim na impossible dream din na makakuha kami ng isang wheelchair lift na motorhome, accessible motorhome, para sakali, hoping na sana this time makagala na kami at least outside ng Edmonton. I mean outside ng Alberta. Kasi dati nakakapasyal naman kami sa Banff, Calgary lang. Gamit namin yung wheelchair van ng anak ko, yung caravan. Pero hirap talaga kami, ang laking hirap. Lalo nakikita namin yung anak namin na si Miles na naka-wheelchair. Although hindi siya makapagsalita, hindi siya makapagsabi na tired siya, nakikita namin na hirap siya. Kami ang nahihirapan para sa kanya, pero siya hindi siya makapagreklamo. So ito, in-name namin ng asawa ko to. Noon, gusto rin naman namin gumala noon. Kahit nga sana rental lang, honey, no? Tumingin tayo sa dealership ng rental, di ba? Tumingin tayo, minsan. Tapos, wala kaming makita or kaya limited yung ganong motorhome. Tapos dito sa Alberta lalo, honey, no? So meron kami mga nakikita na for rent, tapos ang hirap mahirap magpabook, or may makikita kami na wheelchair lift nasa BC, nasa Toronto, nasa US. Parang imposible naman na i-transport namin siya papunta dito kasi napakamahal ng transport. Noong January, mula sa start ng January, nag-start kami mag-browse lang sa Kijiji, sa marketplace. Nakita namin to. So, kinontak agad namin yung private seller. Nag-meet kami ng February. Tapos, ang nagkataon, kaya ngayon March second week na ng March. Ngayon lang namin siya ulit babalikan kasi nagbakasyon yung private seller. So binigyan naman namin siya ng time bago kami makapag-communicate, guys, naputol ang ating chikahan. So last week ng February nagbakasyon yung private seller. Hanggang parang 3 weeks siya. So ngayon babalikan namin dahil nandyan na siya. Check namin yung mga gusto namin makita, gusto namin malaman. Tapos
ngayon, hanggang sana, walang problema. Kasi naka-schedule na rin itong ipa-check, ipa-inspect sa dealership. Papasok nila sa kaha, tapos itataas talaga na gano'n pa. Ha? Kaha? Ay, kasa. I-check in nila sa kasa para makita yung ilalim, yung mga engine, mga mechanics, mga electrical, cabin, lahat. Kung still siya, nasa mabuting, kumbaga, working condition siya, or functionable ba lahat yung mga systems, mga ganon. Sa Wednesday. So, after Wednesday, pag natapos nila, malalaman namin this week kung functionable lahat or okay lahat yung motorhome. So, let us see. Sana makapasyal kami sa mga friend ko sa Toronto. Ayun. Mamaya papakita ko sa inyo guys ang aming tina-target na motorhome. Marami kayong tanong, alam ko. Magkano, ganyan. So, ipapakita ko sa inyo. Puntahan namin kasi para malaman natin kung okay ba siya. That's it, mga friend. Thank you so much for watching. Bye. Bye. Bye.